Hello everyone, by the grace of God, uploaded na nga po yung ating FB live video dated September 3, 2023, and at the same time tinanggal po natin ating live selling which wala naman pong relevance sa ating pong video. And sa mga bago po sa aking channel, please consider subscribing po. Nag-upload po ako ng mga videos, mga galing po sa FB live ko po. And at the same time, nag-upload po tayo ng mga videos po nang galing sa PMCC Portwatch. At the same time, ng mga music po galing po sa PMCC Portwatch. And by the grace of God, tayo po ay nakaka-worship na po ng physical po sa Kalasyaw Local Church. And by the grace of God din, si Jerod po ay baptized na rin po sa church. And sa lahat po, please like and share na rin po and comment po. At happy watching and God bless us all. To God be all the glory. Kaya ko po nag-live is gusto ko lang po magpasalamat. Sobra. Thank you po. Medyo hirap akong, hindi kasi for the past parang 3 days. Masama talaga yung katawan ko, yung parang nade-drain na yung utak ko. Hindi kasi syempre tayo. Yung nga mga reels ko kasi is more of word of God, mga content ko, mga reels ko rin, yung past na yung 27, yung nung August 27, yung ating 50th International Convention. So, yun pa rin yung inaano po natin, ginagawa po sa reels kasi sabi ko nga po, wala kang halos itapon sa mga video po na yun, yung nakaaraang event po natin. And these days talaga guys is ito na kasi kailangan natin po. Kaya nga ako pag naisip po talaga na parang tinutulok ako po ng Holy Spirit para mag-live, ayun nga, isa na rin doon yung po natin, yung mga damit nga, ay mga items po natin, at kasama na nga rin na tayo na, kasi nga niyakap na natin na tayo po talaga ay tinawag sa, yan nga po, pagdadala ng Word of God. Hindi man tayo karapat-dapat po, ang Diyos ang nagpapaginapan po sa atin, tsaka kumbaga ito na yung kasi sa atin, ito na yung kumbaga yung ng Panginoon na sabi kanina sa worship nga pala guys, i-share ko lang ha. Pero salamat po, bago ko umikot-ikot na naman yung kwento ko. Sabi kasi sa worship kanina, lahat tayo may kanya-kanyang cards. So, ano ba yung mga cards na yun? Yun po yung, ibig sabihin, yun yung parang talent mo or di ba yung sa parable of talents nga sa Bible, kung ano yung ilan yung binigay sa'yo ng Panginoon, doon ka lang din, yun lang din yung hihingin sa'yo. So yung mga cards, yung mga talent na binigay sa atin, may kanya-kanya kasi tayong talent eh. Like ako siguro, eto na nga yung talent ko na kasi hindi naman lahat na makakapagsalita po worldwide. Parang worldwide na rin kasi nga napapanood po tayo ng sa iba't ibang yung di ba yung Facebook nga, di ba itong Meta, itong YouTube sa yung kumbaga social media platform, bukod pa yung mga TikTok, di ba? So napapanood tayo, hindi lahat kaya magsalita. So siguro yun, isa yun sa card ko, yun nga po na tayo binigyan po ng wisdom rin po ng Panginoon para makapagsalita ng Word of God, makapag-share. Kasi hindi naman po natin yung magagawa sa sariling lakas po natin. So, yun po yung kanina sa worship, na kung ano man po yung binigay ng Panginoon sa atin, gamitin po natin. And ako nga sabi ko, bilang stroke survivor po, isa lang yung, hindi ko sasabihin kasi isa lang yung kamay ko, wala akong magagawa. So, ayan, nakakagawa pa rin po tayo na mag-edit, mag-share po ng mga reels. So, dahil nga po, ito yung kakapost ko lang, di ba? Although ginagawa ko na talaga sa Dubai, yun po ay, bagamat dun nga sabi ko, ako ay
tumatakas pa sa tawag ng Panginoon. Yun po, hindi naman tumatakas literal. Ano kasi nga, busy tayo sa mga pagtatrabaho, ano man natin, talagang kailangan natin ng pera. Kailangan natin lahat, hindi tayo sasabihin natin, ayoko ng pera dahil bakit ko ba rin ginagawa yung reels, di ba po? Isa rin sa mga side hustle ko na baka yun nga, biyaya na meron tayong kitain sa mga ads on reels. Pero kasi these days nga, masasabi ko lang, ako ay binigyan rin ng wisdom. Yun po, binigyan lang ako ng wisdom na Panginoon na, at saka parang bonus nga, na yung mga reels na sinishare ko, hindi na ako maghihirap kung saan ko kukunin sa mga nakaraang gawain, sa present gawain, tsaka ang sinasabi ko lang po, ngayon kasi, siguro yung iba, parang kampante pa po, na siguro wala kayong nararamdaman, maayos yung ano nyo, di ba? Na, or siguro sadyang hindi natin alam, na anytime, maaaring bumalik po yung Panginoon. So, hindi po yung nakikita nyo na gera, na bagyo, lindol, na paranormal, talaga may lindol, ganyan. Ito po ay senyales na darating na po yung Panginoon. Malapit na. Ang sabi nga nasa pinto na. So, ang kailangan po natin maganda. Lagi po tayong manalangin at saka ang number 1 po, tumanggap tayo ng kaligtasan. Kagaya ng aking tinanggap, yun po sa PMCC Port Watch. Tayo po ay nasa Pentecostal Missionary Church of Christ in the Port Watch. Biyaya po ng Panginoon at yun nga, tayo po ay natawag sa paglilingkod at saka sa mga kapatid, mga Port Watch Nation. Ang ano ko lang, ayun, thank you sa inyo kasi syempre majority kayo ang nag-share ng aking reels and salamat talaga na na-appreciate talaga. Yun po ay talagang wholeheartedly po na ginawa po natin. Tsaka hindi, sabi ko nga talaga walang halos itapon po talaga sa mga sa gawain, sa mga reels po na ginawa ko. Kaya thank you po. Salamat po talaga sa nag-add po sa akin. Para po akong na-amaze po sa gawa ng Panginoon. Kasi ano lang po, ang nakakatuwa, marami na pong, kumbaga, ang anong ng puso ng tao ngayon, yung paggawa ng kalooban po ng Panginoon. So yun po yung, doon ako mas natutuwa, na mas hinahanap natin yung paglilingkod sa Diyos, mas hinahanap natin yung kung paano malulugod po ang Panginoon. Pero number 1 guys, sa mga nakikinig sa akin, salamat po ulit sa mga viewers. Number 1 po, tayo, sumampalataya, pasensya po, at minsan bulol, minsan okay yung ako, kasi nga lately medyo masama yung katawan ko. Yun nga po, sumampalataya at magpabautismo sa Mark 16:15-16 po. Yan guys, sobrang simple lang ng pinagagawa po ng Panginoon. Kaya nawa po, sundin na natin. Yun po, no? So, kung kayo po ay, bago pa ako, kasi hindi ako nag-charge, medyo kasabi ko nga, saglit lang yung aking pong live. Kung kayo po ay naghahanap po ng, kasi importante, mapatibay natin pananampalataya natin, mapalakas natin, yun po, lagi kayo humingi ng, Lord, dagdagan mo yung faith ko, yung pananampalataya ko. Pero guys, hindi po yan, hindi po yan magic. So yan po, lagi ko sinasabi, Romans 10:17, sa patuloy na pakikinig ng salita ng Diyos. Hindi po yan basta po papasok na lang sa utak mo or sa puso mo na na yung pananampalataya mo ay talagang na po, hindi na matitibag. Baka mamaya biglang ka lang dyan, malaglag ka lang sa kanal, biglang natakot ka na or something, di ba? So wag po kayo magalit no po. Ang ko lang talaga po, ako po ay, bakit nga rin ako nakakapagsalita? Dahil din po, ako ay, sabi ko nga,
bugbog po sa salita ng Diyos. Umaga, tanghali, gabi, na habang ako'y nag-share po ng reel, yung, sabi mo yung isang kamay ko, kasi isang kamay nga lang po ang gumagana na maayos, yung tenga ko naman po ay nakikinig naman po ng ng Word of God, ng gawain, yun po. So, kumbaga, hindi kailangan kasi bugbog ka talaga. Yan, kaya sa mga kapatid din na dyan, huwag tayong manghimagod, huwag tayong, yung nga, manghimagod, mapagod, na mag-share. Yan, sabi nga, di ba sa worship kanina, kanya-kaya tayong card. Hindi mo kaya magsalita kagaya ng ginagawa ko, mag-invite ka na lang sa church. O kaya, so, yun nga po, ang isipin na lang natin, kung kung paano tayo magpapalakas po ng isang tao, ng isang kaluluwa po. Rin, nakaka-drain din kasi maggawa ng video, ng reels po, mag-edit, like sa, yun nga, kalagayan ko po. So, pero biyaya naman po, ako ay, ayan nga, medyo lumalakas po yung ating, ng konti po yung ating kaliwa, na yung left, yung kaliwang part po ng aking body. So, medyo lumalakas naman din po. Siguro nga, ang lagi ko kasi talagang lagi ko lang hiling sa Panginoon yung tulog po. Kailangan, talaga, pag pagod na kasi ako, natutulog talaga ako. And, sa pagising talaga, kaya minsan late din ako po. Yung brain ko kasi, parang yung sobrang pagod. Yun po, yun sa mga na stroke, na-operan po yung brain. So, ganyan po yung niya, ang sabi nga ni Pastor, maaring kampante ka pa kasi, feeling mo, hindi pa dumarating yung Panginoon, matagal pa. Pero kasi sabi po sa Bible, darating ang Panginoon na parang magnanakaw. So, po, sa lahat, sa mga port watchers, ganyan, sa iba po, na iba-iba kasi tayo ng pananampalataya ng church, tayo po ay wag makapati po sa araw-araw. Pare-pareho naman po tayo, gusto natin kumita kasi habang hindi pa nadating ang Panginoon, kailangan natin ng pera para mabuhay. Totoo po yun. Kaya lang wag ka matulog na kailangan ilagay mo sa puso't isip mo na anytime darating ang Panginoon. So, kaya naman din po ako kahit nga masama yung aking katawan, dahil ito po ang pagtawad po sa akin ng Panginoon na magsalita. Kung ano yung kaya ko guys, hindi ko po alam ang lahat ng Bible. Yung hindi po ako magaling, paulit-ulit ko sinasabi, tayo po ay mahina rin, kagaya nyo, pero po ang biyaya po ay may konti po tayong kaunawaan po. At saka sabi ko nga, nung akay naunawaan na babalik na yung Panginoon, dun pa lang, nirequest ko na sa Diyos na gusto ko na makauwi. Tayo po'y tatad ng problema, ganyan. Pero biyaya po ng Panginoon, kumbaga natagalan nga, maraming dinaanan. Pero nga, syempre nakauwi pa rin tayo. Yung nga lang, stroke tayo, pero po to ay gagaling tayo. No po? Kahit sabi mo ng severe ang aking kalagayan, ako po ay, dahil sabi ko nga, ginagamit pa ako ng Diyos, ako po ay gagaling pa. Pero ang asa po natin guys sa Panginoon, higit sa lahat isipin mo, kung ligtas ka na ba, ganyan, di ba? Yung makagawa ng kalooban po ng Panginoon, tsaka na lang, be happy na lang. At ngayon nga, medyo masama yung pakaramdam ko. Pero po, ito iudyo ko ng espiritu, maging matalino rin tayo. Hingi mo yung wisdom po sa Panginoon. Habang din po tayo nag-share, sana po, sabi nga kanina sa worship, di ba?
yung napapakinggan mo, isa buhay mo. Yan. Hindi tayo share ka ng share ng word of God, tapos mura ka pala ng mura, 'di ba? Pero hindi ko po sinasabing ako po yung super bait or ako po ay kagaya na ni Kristo, hindi po. Tayo po ay nakikipag bunong braso pa rin. Hindi, tayo po ay wino-work out pa rin po yung ating, hindi ko sasabihin faith. Kasi kahit paano, sabi ko lang na na-upgrade na po yung ating faith kahit paano po, dahil nga sagana po tayo sa pakikinig ng Word of God. Yan po yung kailangan natin po ngayon, guys, ha. Wag po tayong makampante. Ano po tayo, magmasid. Tingnan po natin yung mga nangyayari. Pasensya na po, talagang hirap na akong yung bulol-bulol na. Tingnan po natin yung nangyayari sa paligid. Hingi tayo ng karunungan. Yan po. At saka hanggat maaari, kung sabi ko nga, kung saan ka tinawag ng Panginoon, gamitin mo. Yan. Ako dito nahirap na magsalita. So, kahit pa paano naman, ginagamit natin. At saka hindi kasi, ano naman po, yan naman actually dito lang umuwi ako sa Pilipinas na parang napagbulay-bulay ko, kasi nga ako nasa Dubai. Yun na yung talagang inano ko sa YouTube ko, kasi sabi ko, hindi naman ako marunong sa mga makeup, tutorial, di rin naman po ako magaling mag-edit, hindi naman din ang kaya ko lang talaga i-share ng Word of God. Kasi po ay, yan nga, addict tayo sa kaluluwa. Yun lang yung kaya ko talaga. So, pagdating sa Pilipinas, hindi, doon nga kasi sa Dubai, busy pa tayo, tayo ng mga ukay, kung ano po kasi nga nawalan ako ng work. So, matagal. Pagdating sa Pilipinas, yan nga, napag-connect lang natin, na dito na talaga eto na talaga yung pagtawag ng Panginoon. Yun po. Ano ba tawag dito? At saka bonus na lang, yung kikita tayo sa Facebook, sa Meta, sa YouTube, bonus na lang yun. Kumbaga, pinapagyaman na lang natin yung kung saan ka gagamitin ng Panginoon. So, yun doon na ka na lang, yun na lang yung hindi naman yun na pinopokus ko. Syempre, pinopokus ko rin po yung ibang bagay. Kasi sabi ko nga, nakikrypto po ako, yung mga libre, at kumikita po ako dyan, dati pa. Yung iba naman kasi maliliit lang pa, mga 500 pesos na mga puhunan. MBI po ng Panginoon, ako ay lahat kumita naman po. At saka yung sabi ko nga, eto, isa pa to, na kung eto yung magpapagaling sa akin, gusto rin po i-share sa iba na baka po makatulong. Yun po. So, inaano ko lang, minamaximize ko lang po yung, ano ba tawag dito, yung, kung saan ka pwedeng gamitin. Hindi kasi parang ano rin karunungan, di ba? Kung makakatulong ka sa mga may karamdaman. Disclaimer po muna ha, bago ko ito po ay licensed as cosmetics. Ito po ay Permax 3 cream ha. Pinapahid, di po ito iniinom. Ito po ay organic. So, ito po ay dahil nga yung sa mga herbal ingredients na nilagay po sa kanya, tsaka yung technology po na ginamit, nanotechnology and scalar energy. Kaya po, siya po ay kahit isang pahid pa lang, ay talaga nakakatulong po. Kaya nga hindi na ako nagme-maintenance sa high blood ko po by faith. Kaya po, kayo, ulit-ulitin ko. Huwag kayo basta titikal po na inyong maintenance. Sabi po ni Veronica, ganyan-ganyan. Ako po ay 8 years na po sa faith. At kahit po papaano po ay sa kahit anong kung nararamdaman nyo po, baka po makatulong po sa inyo to. Permax 3 cream. At saka po yung RF3 products, lahat. RF3 World, yan po ay RF3 World. 10 years na sa business.
Kung ikaw ay may pera at gusto mo pang bumata, 10 years na pagbata, marami pong products ang RF3 na talaga pong maganda. Ako gusto ko talaga, sino ba magsasabing ayaw bumata, di ba po? So, ayan, medyo ano nga yung ano natin kalagayan, pero po, kailangan kasi bawat ano rin natin yung gagamitin, mga pinapag-pray po natin. Yun po yung ano guys sa mga kapatid dito sa church, ganyan. Kasi po, ako kahit tumarap ako sa inyo ngayon, pinapray ko rin po. Dahil nga, baka mamaya, meron tayong masabi na hindi nyo na may ikalalakas, di ba? At saka huwag manghina sa mga kapatid sa church. Sana nakatulong po yung aking reels. At saka patuloy po tayo maglingkod sa Panginoon. Sa mga hindi pa nakakatanggap sa Panginoon, ako po, share ko lang. Yung aking anak, biyaya po ng Panginoon yung aking bunso. By the grace of God, sana this week, siya po ay mabaptize na. Baptize, hindi po bibinyagan. Linawin ko lang po, ha? Siya po, syempre, nabinyagan na. Pero ang the best thing, sabi ko nga, Galatians 3:27, pag ikaw, nagpabautismo, ang binihis mo si Jesus Christ. Pero dapat, yung binihis mo na yan, hanggat maaari, wag mong duman. Yun po. So, pero hindi pag nagpabaptize ka, ano ka na, santo ka na, or kagaya mo na si Jesus Christ. Pagtatrabahuan mo yan, na ano, meron nga mga kapatid sa church, di ba, 50 years naglilingkod. So, kung ilang taon ka man abutin mo habang hindi pa dumadala yung Panginoon, na hindi ka pa nabago or hindi ka pa napasakdal, ano mo lang, sige lang. Basta hingi mo lang sa Panginoon na, Lord, pwede palitan mo yung puso ko ng pusong mamon, o kaya pwede, basta linisin mo yung puso ko, wag na ako lagi magagalit, o kaya, wag na ako magmumura, 'di ba? Or basta sabihin mo na lang na sana maging kagaya mo ko kahit mahirap. Yun po. So pinagtatrabahuan po 'yan, 'di ba? Pero ang biyaya po, yung tanggapin mo pa lang ang Panginoon, malulugod na sa iyo ang Diyos. Yun po. Hindi lang tayo sana, bakit ba ako daldal dito? Baka kasi, isa na po sa inyo sa nakikinig na, ano po, yun nga, kayo tinatawag ng Panginoon na tanggapin siya, pero ayaw mo pa. Bakit ayaw mo pa? Ay, hindi ko rin po alam. Hindi ko rin po alam. Yun po, basta ako, wala nga masamang tinapay sa akin. Biyaya nga lang ng Panginoon na tayo po ay 2015, nakatanggap po sa Panginoon. Yun nga, birthday pa yun na nanay ko. So, kaya tayo ay nagpapasalamat sa Panginoon na tayo ligtas na. Yun po. So, patuloy lang natin nila naglilingkod, at saka yan, nag-aantay na lang tayo ng pagbabalik ng Panginoon. Pero habang hindi pa bumabalik ang Panginoon, patuloy tayong gumagawa kahit bubulol-bulol na ako. Kahit ako ay, talaga sabihin ko po, pagod ako ng ilang days. Yun po. Kasi syempre nagbe-brainstorm din tayo kahit ako magaling mag-edit. Yan. So, ang importante, yung mahalaga, tanggapin mo ang Diyos. So, yan po, yung aking bunso, biyaya na Panginoon, na, yan nga, ang Panginoon po ay mayroong paiwatig sa Kanya, at biyaya talaga, Lord tuloy, biyaya talaga guys. Alam mo yung, nag-share lang ako ng Word of God, hindi lang ito po ay malaking sharing, pero yung gusto ko na maaka yung pamilya ko, so, slowly but surely, di ba po, yun yung yung ulitin ko ulit, sabi ng Malang Bishop, may kanya-kanya tayong pinto. So, baka yung pinto na gusto mong buksan, di pa mabuksan, be patient.
Kaya lang nga, pag dumating na yung Panginoon at sarado pa rin yung pito, ay wala na po tayong magagawa dyan. No po? So, parang ano yan, meron din yan sa Bible. Yung sa kasal, meron pong ano, sa bride nga, meron po doon na yung limang, sa po mga babae na may dalawang, nakalimutan ko ng parable po yun, may dalang mga lampara. So, yung lima, ano, matatalinong mga, ano po, mga alagad. Naglagay sila ng, I think, gas yata yun, dun sa kanilang lampara. Para may ilaw, syempre, may bala ka. Pero yung lima, wala sila. So guys, di tayo nakapag-review, kaya po, ano to, impromptu ha. So, kaya nung ano po, yung ayun pala, sa ano yan, sa handaan. Kaya nung dumating na nga yung groom, nasara na yung pinto ng ano, ng kumbaga sa reception o sabi mo nang saan na, sa mismong sa ceremony, nasara na, hindi na nakapasok yung lima. So, ganyan din po sa ating Panginoon na eto, binibigyan pa tayo ng time. Time para tanggapin siya. Sana, yung time na binibigay niya, kasi maraming nagsasabi, di ba? Ang tagal, sabi, 20 decades ago, 2 decades ago, darating. Pero till now, hindi pa dumadating. Ay, wag ka mag-alala, baka magulat ka na lang, di ba? So, ano, dapat nga mag-thank you ka. Kasi binibigyan ka pa ng time ng Panginoon. Kasi pag hindi mo pa binigyan ng time ang Diyos, sa sobrang mong busy, baka naman ikaw magtanong, bakit ikaw nalang naiwan, or, di ba, mga ganun po. So, hindi natin hawak ang bukas, walang pangako. Kaya ngayon, binibigyan ka ng time, tanggapin mo ang Diyos. Gusto mong tumibay yung pananampalataya. Ako po, sabihin ko, Pentecostal Missionary Church of Christ in the Fourth Watch. Dahil dyan ako nagaganito. Dyan ako natutong mag-share ng Word of God. Diyan ko, yung dati yung Bible, may Bible ako eh. Hindi ko alam, binabasa ko paulit-ulit, di ko maintindihan. Simula na ako ay mabaptize. Yung, ano, yung dilim, lumiwanag. Hindi ko alam lahat. Hindi ako ganun kagaling para maunawaan. Pero po, dahil nga, may mga gawain, may mga lingkod ng Diyos na tinawag ang Panginoon, na silang nag-share, kaya mo naiintindihan. Yun po. At kumbaga, sila nasa 4th year na, ako nasa grade 6 pa lang. Parang ganon, di ba po? So, kaya kami naman sa church, tayo ay ginagalang natin yung, kung sino yung mahal na sugong apostol, siya yung pinagpahayagan. Ginagalang natin kung sino po yung mga lingkod ng Diyos na mas makakapag-explain sa'yo na mas maliwanag. So, yun po yung biyaya ng Panginoon na ako natawag sa PMCC Fourth Watch at doon po lumago yung aking pananampalataya. Yan nga, naintindihan ko yung Bible at nakakapag-share ako sa inyo ngayon. At sana po, may natututunan kayo sa akin. Yun po. Wala akong balak talaga mag-share ng ano ngayon. Sa totoo lang, thank you lang sana. Kaya lang, sabi nga ng anak ko, Mami, nakakain labo word of God. Yun siya. At siya po, talagang sabihin ko sa inyo, parang sa buong maghapon yata, kalahati ng araw niya, or sabi mo na 1/3, nanonood siya ng Superbook. Yung Bible na, ano ba yun? Cartoon, anime, ano ba yung gano'n? Yun po. So, pambata. Yan. Kaya wala ka sasabihin na walang paraan. Meron. Ikaw lang di naghahanap kasi ayaw mo. Yun po. So, biyaya ng Panginoon, yan nga, bagamat tayo ay paralyzed,
may naakay pa rin tayo, 'di ba? Yung gusto ng puso natin na ang buong pamilya mo maakay, one at a time. So, yun po yung biyaya na kikita ka na kay Meta, baka, okay, kasi hindi mo pwede asahan si Meta. Ako nga, nag-apply ako ng chat support kahit ganito ako magsalita, nag-apply ako ng chat support. O kaya yung email support, kahit sabi mo yung kamay ko, isa lang ginagamit ko. Kaya lang nga, hindi ako natanggap kasi nga, wala akong ID. At saka siguro hindi ako natanggap. Baka talaga para dito po ako, di ba? Kasi kailangan maunawa mo Panginoon eh. So, talagang nag-apply ako ng chat support, email support, lahat ng support. Ayan po. Kaya siguro dito talaga ako tutulakan ng Panginoon na magsalita kasi mas importante ang ang kaluluwa priceless. Yun po So ayan, alam nyo na yan kayo ay walang katumbas na halaga. So yun po. Kaya naman ang Diyos, bakit ba? At saka yung yung nga sabi ko, baka kasi sandamakmak kaya nahanap ng work. Pero till na po pa talaga, nag-ano pa ako ng mga side hustle. Sabi ko nga, may crypto pa ako na kiniklik ko lang everyday. So, inaantay ko na lang yung aking ID. Wala pa po akong ID. So, balik nga nating, kasi nga may bahay po ako sa Laguna. Nagpapalakas lang. Ang ko nga ay makauwi doon kasi po, sabi ko nga sa inyo, wag na kayo mag-ipon ng kayamanan sa lupa, sa langit na lang. Dahil po, ang dami ko biniling gamit, so wala. Ang gumagamit yung anay. Ang gumagamit yung box sa loob ng box. Kumbaga, gusto ko makita yung mga gamit ko, kasi pinaghirapan ko yun nung ako'y OFW. So, ang sabi nga naman lang, Bishop Aldrin Palangka, talaga totoo naman, huwag ka magbili or mag-ipon nga ng kayamanan sa lupa bago sa langit. Kasi, di mo yung madadala. Which is true. Eto na nga, nung ko na, dahil may inulog ang pambahay, bagamat di nga ako yun. Gusto ko ba makita yung mga gamit ko kasi nga, kung merong pwedeng ibebenta natin. Kasi kailangan ko sa gamot, pagpapalakas sa mga anak ko. Walang pangako po ang bukas. Kaya tayo po ay intindi mo muna ang kaligtasan mo bago yung mga pangsanlibutan na bagay. Ang importante, talagang number 1, sumampalataya, magbabautismo. Yan. At ako nga, sabi ko nga sa anak ko kanina, kasi sabi ko sa kanya, dahil kung ako ay maging ng Panginoon na makauwi po ng Laguna, para maayos natin mga dapat ayusin, sabi ko, gusto ko siya mapabaptize. Para bago ko umalis. Yun po. Ngayon naman, tinanong ko rin siya kung siya ay galing sa puso. Yung kanyang pagbabaptize. Although po, 11 siya magto-12, kaya lang po, nakaunawa, biyaya ng Panginoon. Talagang glory to God. Nakaunawa ang anak ko dahil sa TikTok. Yun po, na may nag-pop up lang, biglang nag-search ngayon. Maraming katanungan sa akin, ganyan, marami siya nalala. Ngayon, sabi ko sa kanya, kung ikaw hindi handa, dahil di mo naintindihan talaga, hindi kita pipilitin. Pero, sabi nga ng post ko rin, agawin mo sa apoy. Kasi kaluluwa yan Kasi utang ko sa Panginoon ang inyong mga dugo. Diba po? So, kaya sabi ko sa kanya, kung ikaw tatanggap, nauunawaan mong galing sa puso mo, na si Kristo tinatanggap mo, hindi ka tumatanggap. Of course, regalo, salvation, libre. Pero, hindi kita pinilit. Kaya naman po, yan, sabi ko, bulay-bulayin mo. Kasi bata pa 11 magto-12 pa lang po siya. Yan. Pero biyaya nga, sabi niya. Kasi sabi ko, inaantay ko lang yung message ni pastor. Kung sasabihin ni pastor na pupunta siya ngayon para
Kasi may bibigay din po ako kay pastor. Hindi ka basta-basta ano lang yung, ang tawag dito, gusto ko ilublob ka sa ilublob ka sa tubig, babaptize kita. Hindi. May authorization yan. Hindi yan basta-basta na yung kapitbahay mo nakaalam ng buong Bible o magpipreach na. Hindi. Hindi po ganun yan. Kung ikaw nakaunawa sa Bible, sa pagdadala po ng salita ng Diyos, may authorization po. Ang sinasabi ko lang, kasi i-correct ko lang po yung sarili ko din na, bilang yung ating kaunawaan po sa mga mensahe po, na, yung pong ako, bakit ba ako nagsasalita? Kasi bilang tinawag po sa church, at yun nga, kailangan kasi maramdaman mo rin yung pagtawag, yung kunyari, may talent ka, magsalita, kahit buloy ka, kahit paralyzed ka. Pero kaya mo magsalita in public, na hindi basta-basta yung nagsasalita ka lang na ang tawag dito, yung kung ano na mga pinagsasabi mo na walang kwenta, di ba? Kailangan nagsasalita ka na may katuturan, may lumalakas. Hindi yung magra-rapture na, sabi mo pa na, sige, matagal pa darating ang Panginoon, magpakasama ka, hindi. So, kumbaga, ito pong pagsasalita ko ay hiningi ko rin, kung tayo ay, sabi ko nga, ako minsan parang ginigising ng Panginoon na yan ang i-post mo, yan ang sabihin mo, yan ang, kumbaga, hindi ko rin po hindi ko ma-explain po sa inyo. Ang sa akin lang po ay kumbaga yung paunawa ng Panginoon. Na naunawa natin na dito po, nasabi ng Panginoon, huwag ka na maging abala sa iba. Eto, ako na lang pagkabalan mo kasi mas importante ako. Parang ganun po. 'Di ba? Na mas importante mag-share ka ng Word of God kaysa mag-share ka ng lakwatsa mo or something. Bagapat kasama na yan, 'di ba? So, mga bonus na lang yung darating makangailangan mo, ipoprovide na lang ng Panginoon. Kasi nga, sumunod ka, naging masunuran ka sa Panginoon na eto talaga yung pagtawag sa'yo. Ang sabi ko nga, magte-thank you lang ako, pero yung, yung udyok ng Holy Spirit na magsalita ka pa, siguro yun lang po yun. Dahil nga, talagang addict po talaga ako sa kaluluwa. Aminin ko na, yung ginagawa lang po natin talaga na mag-akay po ng kaluluwa. Yun lang po. Kasi nga, eto yung pagtawag sa akin. So, ini-embrace ko lang siya. Dahil sabi nga sa worship nga kanina, kaya tayong card, tingnan mo kung anong card na meron ka. Baka alas, baka, yung ace, ganyan, kung anong card yan. Diba po? So, ako naman kasi, siguro, yung nga, ko pa talaga na mag-preach or ganyan. Pero lagi ko kasi sinasasabi sabi sa sarili ko na hindi naman ako dapat ganyan. Pero ngayon siguro parang tinutulot ka na talaga ng Panginoon na nakaupo ka lang naman dyan, ganyan. Ito nang gawin mo para 'di ba ganyan. So, kaya ini-embrace ko na lang. Na sabi ko nga, 'di ba, pag ako gumaling, gusto ko mag-market ministry. Market ministry, ako po ay talagang sobrang excited po na magsalita. Bagamat sabi ko nga, bus ministry, hindi ko po yung ministry. Dahil duwag po ako sa mga gumagalaw-galaw, yung bus, ganyan. So, hindi ko kayang, yun nga kasi, pag totally pinagaling na po tayo ng Panginoon, yun po kiniklaim na po natin, na tayo ay lalakas, gagaling, para kasi sabi ko nga, kung ako ay kumaga mas marami ako magagawa pag ako ay totally magaling, yun po, sa pagsasalita, syempre makakalakad ka na mabilis, makakapag-edit ka ng 2 kamay, 'di ba? So mas marami tayong maakay. Although from here naman makakaakay ka naman dahil worldwide nga 'to, 'di ba? So, pagyamanin natin kung ano yung available ngayon, yun. Nag-worship po tayo sa lokal po dito sa Pangasinan.
biyaya po ng Panginoon, tayo po ay online lang dahil nga hindi tayo nakakalakad. Totoo naman yun. Pero yung lakad zombie po yun. So, hindi tayo yun ang, kumbaga yung ano po ng mga likod ng Diyos na mag-online dahil nga, kung sasabihin mo, literal ka naman talaga may sakit, di ba po? Kasi nga, stroke ka eh. So, yan. Nag-post na lang ako doon and nag-worship ako kanina, kaya po, hindi rin tayo nakapagsabay ng 8 o'clock kasi yun eh. So, mamaya papanoorin guys, ang nagkataon lang po na ang PMCC Port Watch ay pinalagong mainam dahil po sa matalinong pangangasiwa na malansugong Apostol Arsenio Tanberiol ng bagong Deputy Executive Minister ang Malang Bishop Jonathan Periol. Kaya nga po yung, di ba, nung August 27, grabe ako mismo na port watcher. Talagang na-amaze talaga. Grabe. Sabi ko nga, hindi to gawa ng tao. Yung tao, syempre, ginamit. Pero ito ay gawa ng Diyos. Yun po. Binigyan ng wisdom yung mga nangangasiwa at saka yung alam mo yung sa port watch, yung pagtutulungan, 'di ba? Dahil nga po tayo ay tayo ay pinaunawaan na kailangan magkaisa, magtulungan, isang espiritu tayo dapat. Yan ang nangyayari nung 27. Actually, lagi nangyayari, pero mas grabe nung 27. Talagang sa totoo lang, ako pa ulit-ulit pa, nagsishare pa nga ako from there na paano kaya nagawa yun? Alam mo yun? Pero pag wala yung tulong ng Diyos, hindi nila magagawa yun eh. Kaya yun po ay sa mga nakapanood na i-share ko, yun po ay punong-puno ng panalangin, fasting, paglapis sa Panginoon, sama-samang espiritu ng mga kapatid, ng mga manggagawa. Talaga grabe. Amazing talaga yung word of God. Tsaka 'di ba yung nga po na yung inano ng mga mahal nating mga senators, mga lingkod ng mga government official na sila na amaze. Ikaw pa kaya, 'di ba yung kung yung mga malalaking tao na na-amaze, yung mga maliliit na tao pa kaya, yung pangkaraniwan, 'di ba? Pag hindi ka na-amaze, sabihin mo na sa sarili mo, siguro baka ikaw ay mali na. Yung puso mo. Baka na yan, yung punong-puno na ng galit, inggit, or hindi ko alam kung ano yung word. Pero, sana na-appreciate mo yung gawa ng Diyos. Kung hindi mo man na-appreciate yung mga taong, di ba, yung gawa ng Diyos, grabe. Sabi ko nga po, hindi nila to makikita sa iba. Never seen before talaga. Yun ang totoo talaga. Na, grabe. Grabe talaga, diba? Diba guys? Sa mga Port Watch Nation dyan, kaway-kaway. Ako pala, sobrang, ako po ay talagang grabe yung saludo ko sa mga, sa mga manggagawa ng church, sa mga yung mga nagpuyat, nagpagod, sa lahat ng mga pastor yan, sa lahat ng mga kapatid na alam ko sila kasi hindi ako ako ay nanood lang, nag-share lang eh. Alam ko yung pagod nila. Kasi sa dako ng Dubai, kami rin doon nagpupuyat nung 'di ba? Pero palibasa tayo nga, sabi ko talent ko lang talaga magsalita. Yan, sumama sa mga personal evangelism. Wala po tayong talent kumanta po, okay. Talagang yung aking boses, kahit nanay ko talaga ayaw marinig. Kahit sarili ko, ayaw ko marinig yung boses ko. So wala tayong talent dyan. Wala tayong talent sa pag-acting. Yan. Biyaya lang po talaga na ngayon ginagamit tayo ng Panginoon. Yan, sa Dubai, nagpupuya rin kami. Pero itong nakita natin noong 27, simula pa ng 20 to 27, grabe na talaga ang gawa ng Diyos. Kaya po,
tayo'y handang-handa na sa rapture. Number one na talaga sa puso ko, ako po, meron isang pamangkin na mahal na mahal ko. Gusto ko maayos yung buhay niya, medyo naliko po yung kanyang landas. At ako po ay mahal na mahal ko siya talaga. Sinasabi ko naman yun sa anak ko na huwag ka magagalit. Yung sa anak ko po na nakakaintindi. Huwag ka magagalit kung mahal na mahal ko yun. O kaya sa mga ano niya na, bakit yun ang lagi kong tinatanong? Kasi nga, siya yung wala sa wastong katinuan. Yun po. At alam ko na tupa siya ng Panginoon. Yun po. At gusto ko na gumaling siya. Eto nga, kaya rin po yung ating kung tayo ay bibigyan ng chance o kaya tayo po ay sabi mo na may bonus po sa Panginoon na kumita po sa ating mga sa reels. So, bibilan ko siya nito. Bagamat ako nga, kailangan ko pa nito, ay, ayan, ano natin, paggagamitin natin siya. Kasi nga po, yun po ay nakakagaling sa, ito po ay nakakatulong. Guys, disclaimer muna. Nakakatulong sa ano po, may problema po sa isip, Alzheimer's. Kasi ako nga, di ba, na-opera yung ulo ko, yung maraming damage, dami ko nakalimutan, biyaya po ng Panginoon, kasi March ko lang po ito nakilala, unti-unti pong, medyo lang, sobrang malilimutin ko pa rin. Unti-unting, medyo nare-rewire yung aking brain, naayos ng konti po. Yun nga po, yung aking mahal na yun, yung tao na yung sinasabi ko ay, gumamit kasi ng pinagbabawal na gamot. So, bata pa po siya. Ako po ay talagang, ano ba to? Kasi nga, yung pag-akay, hindi po yan namimili po ng, yung akayin mo, di ba? Hindi yan namimili ng, to, ayoko tong akayin kasi baya mo na to ma-impyerno kasi salbay naman to Eto, ayoko nito kasi palamura, hindi dapat wala kang pipiliin. So, at saka, syempre, ko siya, kadugo ko siya, mahal ko siya. So, kaya po tayo mga kaibigan rin natin, pinapag-pray po natin na hindi man ako ang makaakay, kahit iba na lang, mas masaya ako, di ba? Na maangkay sila kasi sila ay, kumbaga yung kaligtasan kasi. So, hindi man ako, sa biyaya po ng Panginoon, marami rin tayo napatotohanan. Pero, yung iba, naglilingkod pa, yung iba, hindi na. Salamat ako, may dalaw pa yata natira na naglilingkod sa dako ng Dubai. Hindi po ata, totoo talaga. So, kasi nakikita ko yung paglilingkod nila. Marami tayong napabautismuhan, pero, sabi nga ano ba to? Hindi lahat ng maraming tinawag, pero hindi lahat tumutugon. Di ba po? Kahit yung bautismo na marami na baptize, pero hanggang bautismo na lang. Hindi na sila nakakapaglingkod. Sana nga ngayon na nga yung, kung kailan konti na lang yung time, dapat nga matuwa sila kasi hindi ka na masyado maghihirap, di ba? So, at least, konti na lang yung pagtitiis mo. Pero ako, sige lang, tiis pa rin na magsalita sa inyo, kahit nahihirapan, kasi nga po, gusto ko nalang sumunod sa Panginoon na gawin yung kalooban niya. Dahil nga, paralyzed ka na, diba? At tatanggi ka pa sa panawagan ng Panginoon sa'yo. So, maging na lang, masunurin. Yan. Kaya po, ako ay, pag kailangan bulayin mo rin talaga, ma-discern mo yung talagang ng Panginoon sa'yo. At ako nga po, biyaya. At eto na nga, in-embrace ko na eto talagang gagawin ko, yung pagkita, bonus na lang yan na ibibigay ng Panginoon para, sabi ko nga, yung sa gamot, kasi nga po, ako po ay may iba pang mga side hustle. Bagamat, medyo mahal kasi yung gamot, yung ating Permax. Kaya po, talaga,
nakikibaka din. Yan. Pero biyaya po kasi maraming pinadala po ang Panginoon para tumulong din. Yan. So, pero kasi nga, nasa ano tayo eh. Yung maraming kakainin mo, may pamilya ka, 'di ba? So, talagang hindi matatapos yung pangangailangan mo sa pananalapi. Yan po. Pero biyaya po ng Panginoon, talagang nakakasurvive naman po. Ang isa lang pong sigurado, babalik na naman ako, huwag kayo makalitan sa akin. Babalik na naman ako po para mag-live uli at the same time. Wala ka makakitang, ang sinishare ko puro word of God. Kasi po, eto yung kailangan. Eto na yung talagang kailangan. Sabihin mo na lang na salvation. Na eto mga pinagsasabi ni Sister Veronica, try ko nga. 'Di ba? Makinig na word of God. Kasi hindi po pwede natin sabihin, guys. Hindi natin pwede sabihin na yun nga, medyo severe po yung ating kalagayan. Pero po, nasa Diyos ang pag-asa, ang tiwala. Kaya po, sa mga nagmamalasakit sa akin, syempre, thank you. Sa mga naawa, salamat po syempre yan. Syempre, pero wag po kayo mag-alala dahil po, ako po ay hindi binababayaan ng Diyos. Bakit naman? Dahil po tayo po ay naglilingkod, dahil po tayo gumagawa ng kalooban niya, Matthew 6:33, di ba? So, kaya po yung mga ibang bagay na kailangan ko, ang Diyos na po yun, pinagkatiwala ko sa Diyos. Na, eto nga, di ba, yan, sabi ko, by the grace of God, wala pa siya. Pero yung magkaroon ka ng ads on Reels, ang Diyos ang nagbigay. Kasi nga, ginagawa mo yung kalooban niya, sunod-sunod mo siya, masunuran ka, di ba? So, yung kailangan mo syempre mabuhay, kailangan mo ng panggamot, God will supply all our needs according to His riches and glory. O kaya, hindi tayo naka-review, pero yun lang po yung mga nasa puso ko na mga, galing lang din po sa ating patuloy na pakikinig ng salita ng Diyos. Yun po. So, tawag dito, yan lang din yung inaano ko sa inyo. Tsaka yung, sabi ko nga, yung ano ko, talagang, ako ay sobra overwhelming po ang pasasalamat ko talaga sa Panginoon. Kasi nga, ang daming bonus na dumadating. Hindi po bonus, puro pera ha. Yung bonus na yung kaluluwa lumalapit sa'yo. Yun ang bonus. Na, dati sakit ng ulo ko to. Yung talagang grabe yung high blood. Pero tamo, yung TikTok pala, may, sabagay lahat ng mga social media platform, gagamitin rin yan ng Diyos. Para ikaw ang maakay, ikaw ay mabago, makarinig ka ng word of God. Kasi saan ba ako nagsasalita? Diba sa Facebook? Diba? So, ayan, palibasa nagtitiktok siya. Biyaya. Pero po, bilang bata, sabi ko nga 11, magto-12 pa lang, marami pa talagang kailangan pa talaga isupply niya ng word of God yung sarili niya. Tsaka po, pag nagtatanong siya sa akin, biyaya naman ng Panginoon, tayo po ay binibigyan rin ng karunungan ng Panginoon sa pagsagot, bilang hindi nga tayo, kumbaga alam natin lahat. Pero po, ang Diyos ang tumutulong. Ayan, siguro masasabi ko lang, sa mga, mga pinapatutuhanan natin, dahil nga tayo, hindi nga tayo, kumbaga lubos na nakakalam ng lahat, nag-aaral pa rin tayo, patuloy na nakikinig na Word of God. Romans 10:17 yung faith po pala yan. Ati po i-work out sa pamamagitan ng pakikinig ng Word of God. Yan po ang sinasabi ko sa anak ko, na makinig lang siya na makinig, at saka anak, mahirap maging kagaya ni Kristo. Pero ikaw nasa first step ka na nakaunawa at tatanggapin mo ang Panginoon.
Kaya ano lang yung